0-2 na ang San Miguel at ang bigat ng mga makakaharap nila sa susunod. Itong Reynor siya ni Las Tupientes na tinalo ang Meralco plus yung susunod dyan, Barangay Ginebra, Converge at Magnolia. So paano kaya gagawin dito ni Coach Leo Austria? So far nakikita natin dito sa San Miguel Beermen parang hindi pa sila yung talagang 100% yung effort. Sabi nga nila, kung baga doon sa ibang teams makikita mo na mas maganda yung effort nila. So dahil dito umiikot na yung mga tanong na baka kinakailangan na talaga ng San Miguel Beermen ngayon na mag-adjust sa kanilang roster at kumuha ng mga bagong players. Ang madalas na papatunog na baka mapalitan dyan ay itong si CJ Pere o rather itong si Wami Tiongson plus si Andreas Kahilig, si Jeron Teng at itong si Chris Miller. Yan daw yung mga players na malamang ite-trade ng San Miguel Beermen lalo na kung matalo pa sila sa Reynor Shine Elasto Painters. Dahil syempre hindi maganda yung ganitong sitwasyon para dito sa SMB. Alam naman natin na kung matatandaan ninyo si George Gallet nung nag 1-2 ang record ng San Miguel, kailan lang pinalitan siya ni Coach Leo Austria. At bago nangyari yon si Coach Leo Austria, pinalitan nga ni George Gallet dahil naging mabagal yung start ng San Miguel. Ang maliwanag dito, ang San Miguel management maikli ang PC pagdating sa coaches nila. Kahit gaano ka nakatagal na sila nagsiserve dyan. Si Austria nga, naka 9 championships, tinanggal pa rin. Si George Gallet, kapapanalo lamang nung Philippine Cup, pero tinanggal din nung mabagal yung start ng SMB. So maliwanag dito, ang San Miguel management, pagdating sa Beermen, gusto nila laging panalo. Kaya pag nag-slow start, palit kagad ng coach. Kaya ngayon, tignan natin kung sino ang papalitang player naman ni Coach Leo Austria para mabago itong sitwasyon na hindi maganda to para dito sa San Miguel Beermen. So abangan natin kung sino yung mga ite-trade nila. Ang isang team ngayon na hindi siguro gagawa ng trade muna ay itong Rain or Shine Elasto Painters. Although marami nag-i-inquire para doon sa mga players nila. Nakita na natin na ang ganda na pinakita ng Rain or Shine at balancing naman talaga yung kanilang roster sa totoo lang. Kung pag-uusapan kasi yung lineup, kung yung bench depth, madalas nababanggit San Miguel at TNT. Pero sa totoo lang, itong Rain or Shine, ang lalim din ng kanilang roster dahil dito sa sistema pinapairan ni Coach Cheng Giao, yung equal opportunity system, kung saan halos lahat ng players doon binibigyan niya ng oportunidad na maglaro para maipakita kung ano ang kaya nilang gawin. At yan naman talaga ang maganda dito sa ROS. Lahat ng players na binibigyan ng oportunidad, kaya halos lahat ng ipasok ni Coach Cheng nakapag-contribute. Kaya naman masisiguro natin na itong si Coach Cheng Giao talaga ay magiging isa pa rin doon sa mga top coaches ng PBA kahit hindi siya nakakahawak ng mga tinatawag na powerhouse teams. Kung ikaw naman ngayon itong ROS, alam mo na maraming mag-i-inquire sa mga players mo katulad nila Keith Datu, si Adrian Nocum, Jonald Clarito, si Luis Villegas. Pero siguro mas maganda ay stay put muna yung kanilang roster. Ito si Kaylan Tiongson, sigurado ang daming mga nagtatanong dyan ngayon pero hindi yan siguro pakakawalan ni Coach Cheng Giao lalo na at ang ganda ng kanyang pinapakita. Kaya kinakailangan talaga masiguro ni Coach Cheng na kung if ever nagagawa sila ng trade at merong seryoso na mag-offer, abay kinakailangan gandahan nila yung offer na ibibigay para dito para masiguro na hindi masasayang yung tsansa at yung oportunidad dito kay Coach Cheng Giao na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya nga sa ngayon, magiging maganda talaga para dito kay Coach Cheng Giao na i-consider itong mga opportunities na darating para makakuha pa sila ng mga mas magagaling pa ng mga players dahil syempre, alam natin na itong ROS, gutom na yan sa kampyonato.